Ang aking babahagi sa inyo ngayon is caring for others. Caring for others o pagmamalasakit para sa iba. And let me read to you Matthew chapter 14, verses 34 to 36. Matthew chapter 14, verses 34 to 36. It says, "When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched it were healed." Okay, again, ang aking babahagi sa inyo ngayon is caring for others o kaya pagmamalasakit para sa iba. Connected din ito patungkol sa aking ibinahagi sa inyo before regarding the teaching of the parable of the Good Samaritan. Kasi nga ang pamagat ng aking babahagi sa inyo ngayon is caring for others o pagmamalasakit para sa iba. Bago tayo dumating dito sa ating pinag-usapang scriptures, itong whole chapter ng Matthew 14 ay makikita muna natin dito ang mga naunang pangyayari o kaganapan. Una, ang pagiging martir or martyrdom ni John the Baptist. Kasi he was beheaded and it was ordered by King Herod na ayon sa request ng kanyang daughter. Then sumunod dyan ang pagpapakain sa 5,000. Then sumunod dyan ang Panginoong Hesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Siguro yung kwento na yun, very familiar po sa bawat isa sa atin. Ano po? Now, dito sa ating pinag-uusapang scriptures, ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa dagat ng Galilea at dumating sila sa lupain ng Gennesaret. Balik tayo sa ating main text. Umpisahan natin in verse 34. It says, "When they had crossed over, they landed at Gennesaret." Ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sila sa Gennesaret. Now, hatiin natin sa 5 bahagi itong aking ibabahagi sa inyo. Okay? Unang bahagi natin is, the Lord Jesus was the first to care about people. O ang Panginoong Hesus ang unang nagmalasakit sa tao. Isa sa ministry ng Panginoong Hesus noong nandito siya sa lupa ay ang pagpoproklama ng dakilang pag-ibig ng kanyang Ama at hanapin ang mga nawawala upang mabago ang kanilang buhay at magkaroon ng kaligtasan or salvation. Dahil ayaw ng Panginoong Hesus na mapunta sa walang hanggang kapahamakan ang tao, kabilang ka at ako. Amen? Tingnan natin, John chapter 3 verse 17, it says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Praise God. Okay, mapapansin natin sa ating binasa, ay pumupunta ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad. Saan? Sa iba't ibang lugar upang mangaral at gumawa ng himala. Kabilang dyan ang pagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman sa physical man o sa spiritual na karamdaman. Okay, pangalawang bahagi natin mga kapatid, what was the condition of the people who were brought to the Lord Jesus? O anong kondisyon ng mga taong dinala sa Panginoong Hesus? Tingnan natin in verse 35 ng ating main text. It says, "And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all the sick to Him." Ano yung unang makikita nating condition ng mga tao na inilapit nila sa Panginoong Hesus? Number 1, they were diseased. Sila ay may mga sakit o karamdaman. Kung titignan natin ang mga taong inilalapit nila sa Panginoong Hesus, ay may mga sakit sa physical, katulad ng pilay, epilepsy, TB, bulag, leprosy, at iba pa. At mayroon ding mga inaalihan ng masasamang espiritu or possessed by the evil spirits, o di kaya ay may karamdaman sa kanilang spiritual.
At ang Panginoong Hesus ay naparito sa lupa hindi lamang upang gamutin ang ating pisikal na karamdaman, kundi higit sa lahat ay gamutin niya ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Dahil mayroong itinuturing ang Panginoong Hesus na matinding sakit sa lahat. Mas matindi pa ito sa alinmang pisikal na karamdaman. Nabanggit ko din ito noong previous topics natin. Ano po? At ano yon? Walang iba kundi ang sin o kasalanan. At kailangang gamutin ito ng Panginoong Hesus dahil pwedeng maimpyerno ang isang tao kapag hindi ito nagamot sa kanya. At walang ibang makakagamot niyan kundi ang pinakamagaling na doktor sa lahat-lahat. Sino yung pinakamagaling na doktor sa lahat-lahat? Hindi yung kakilala mong doktor sa isang ospital. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At ang kasalanan na yan, na siyang pinakamalaking problema ng tao, at kailanman ay hindi natin ito masusolusyonan, ay tinubos o binayaran na niya. Amen? That is a good news, di ba? Tingnan natin Ephesians chapter 1 verse 7. It says, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace." Kaya bayad o natubos na ang kasalanan ng isang taong sumampalataya at tinatanggap niya ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso bilang kanyang tanging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Amen? I believe lahat tayo ay tinanggap na natin ang Panginoong Hesukristo ng buong puso. Amen? Hindi lang sa bibig, dapat sa buong puso. Okay, pangalawang kondisyon ng mga taong inilapit sa Panginoong Hesus. Ano yung pangalawang kondisyon nila? Ano yung una? They were diseased. Okay, pangalawa, they were at a distance. Sila ay nasa malayo. Kasi sabi doon sa ating main text, in verse 35, they sent word to all surrounding country. O nagpakalat sila ng balita sa buong lupain ng Genesaret at dinala nila ang mga ito kay Jesus. Imagine, nilibot o pumunta ang mga taong may concern o nagmalasakit sa iba sa buong lupain ng Genesaret para lamang dalhin ang mga may sakit kay Jesus. Kahit pasabihin nating isang maliit na puok o lugar ang Genesaret, pero kung iisipin natin yung transportation nila noon ay napakahirap, di ba? Sa ngayon, kung gusto mong kunin yung nasa industrial, mga ilang minutes lang, andito na. Di ba? Kahit nga sa Katif, di ba? Mga ilang minutes lang, andito na. Pero yung transportation nila noon ay napakahirap. Talagang alay lakad o kaya gumagamit sila ng mga hayop o bangka at matagal ang pag-travel. Paano kung mayroong matatanda? Di ba? Mga sanggol, mga buntis, ang hirap i-travel niya. At maaari ring ang mga ito ay walang relasyon sa Diyos. Bakit? Dahil sila ay malalayo kay Kristo. Yan ang isang condition ng mga taong dinala nila kay Jesus. Okay, pangatlong condition ng mga taong inilapit nila sa Panginoong Jesus. Pangatlo, they were disabled or paralyzed. Sila ay may kapansanan o paralisado. Tulad ng mga, ano halimbawa niyan? Ano? Kuya Coco? Pilay, no? Yung pilay, pwede pa maglakad yun, no? Lumpo siguro, no? O kaya yung naka-bedridden, di ba? Talagang nahihirapan o hindi na makagalaw yan. O di kaya sa spiritual na bagay, ay may mga, o kaya ito yung mga taong wala pang pananampalataya kay Kristo. Dahil ano ang ginagawa ng diablo? 2 Corinthians chapter 4 verse 4, it says, "The God of this age," referring to Satan, "has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God." Anong ginagawa ng diablo sa mga unbelievers?
Binubulag niya yung kanilang kaisipan. Kumbaga, pinaparalyze niya yung kanilang kaisipan upang hindi nila makita ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya makikita natin dito, napakahirap ng sitwasyon o kalagayan ng mga taong dinala o inilapit sa Panginoong Hesukristo. Ano yung kanilang mga kondisyon? Sila ay may mga sakit, physically and spiritually, malalayo, at mga paralisado. Balik ulit tayo sa ating main text in verse 35. Sabi doon, and when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to Him. Now, itong mga taong may concern o nagmalasakit sa iba, kailan talaga sila nagsimula na magmalasakit sa kaluluwa ng iba? Kailan? Amen? Okay na yung ngiti nyo, mga kapatid. Okay, pangatlong bahagi natin. When did they really start caring about the souls of others? Kailan talaga sila nagsimula na magmalasakit sa kaluluwa ng iba? Kailan? Okay, ayon sa ating main text, tingnan natin in verse 35 ng Matthew chapter 14. Sabi doon, nagsimula silang magmalasakit sa iba nang makilala nila si Jesus. They began to care about others when they met Jesus. Ano po? Anong sabi ulit sa verse 35? And when the men of that place recognized Jesus. Makikita natin dyan, mga kapatid, sikat na sikat ang Panginoong Jesus sa lupain ng Genesaret. Kasi naging famous ang Panginoong Jesus that time dahil sa pagpoproklama niya ng good news at paggawa ng mga himala. According to Matthew chapter 4, verses 23 to 25. Naging famous o naging tanyag ang Panginoong Hesukristo. No? Until now, He is very famous. Amen? Hindi binanggit dyan kung sino-sino yung mga concerned citizens dyan na nagmalasakit sa iba. Yung mga nagpakalat ng balita at nagdala ng mga may sakit kay Jesus. Sila ay maaaring narinig na nilang patungkol sa Panginoong Jesus na gumagawa ng himala, nagpapagaling ng mga iba't ibang sakit, nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, o maaaring ang mga taong ito ay inaantay talaga nila ang Panginoong Jesus na dumating sa kanilang lugar. At ang kagandahan ay nagkaroon sila ng personal na karanasan kay Jesus. Sabi ulit doon sa ating scripture, nang makilala talaga nila siya. Amen? Do we really know our Lord Jesus Christ? Amen. At ito ang dahilan kung bakit sila nagpakalat ng balita at dinala ang mga may sakit sa Panginoong Jesus. Once na na-experience mo si Jesus, ay ito ang magbibigay sa iyo ng concern or compassion o pagmamalasakit sa iba upang magamot din sila. Amen? Amen. Upang magkaroon din sila ng kalayaan, ng kaligtasan, ng kapayapaan. Lahat tayo inaasam natin yung peace of mind, ng future, at ng kagalakan sa Panginoong Hesukristo. Praise God. Again, our point number 3, or yung pangatlong bahagi natin, when did they really start caring about the souls for others? O kailan talaga sila nagsimula na magmalasakit sa kaluluwa ng iba? Kailan? Nang makilala nila ang Panginoong Jesus. Nang magkaroon sila ng personal experience kay Jesus. Meron ba tayong personal experience sa ating Panginoong Jesus? Of course, para magsimulang magkaroon ka ng caring o pagmamalasakit sa iba, ay dapat munang makilala o magkaroon ka ng personal relationship o ma-experience mo talaga ang kanyang kapangyarihan, kabutihan, at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Okay. Pang-apat na bahagi natin, mga kapatid. When did they show this concern for people? Kailan nila ipinakita ang pagmamalasakit na ito sa mga tao?
Di ba nakilala na nila ang Panginoong Hesus? Yan yung simula. Kaya sila nagkaroon din ng concern o pagmamalasakit sa iba. Pero ang pagmamalasakit na ito ay hindi lamang sa salita, isip at emotion, kundi sa action o paggawa. Amen? Kung maalala nyo pa yung ating pinag-usapan regarding the parable of the Good Samaritan, di ba yung priest at saka yung Levite, nakita nilang nakakaawa yung isang tao, pero iniwasan nila ito. At yung Samaritan naman, Good Samaritan, hindi niya ito iniwasan, kundi pinunta niya talaga ito, ginamot, tinanggap, at pinagaling ng tuluyan. Amen? Then, now balik tayo ulit sa ating main text in verses 35 to 36. It says, "And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched it were healed." Tatlong bagay ang mapapansin natin dyan kung kailan talaga nila ipinakita ang pagmamalasakit na ito sa mga tao. Okay, number one, ano yung kanilang ginawa? Number one, they sent word to all surrounding country. Nagpakalat sila ng balita o ebanghelyo kasi si Jesus ang ipinapakalat o ibinabalita nila. Kaya naipapakita natin sa iba na mayroon tayong pagmamalasakit talaga kung ibinabahagi natin ang ebanghelyo o ang ebanghelyo ng kaligtasan or the gospel of salvation. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Amen? Okay, number two, kung kailan talaga sila nagmalasakit sa iba. Number two, people brought all their sick to Him. Okay? People brought all their sick to Him. Dinala nila kay Jesus ang mga may sakit. Nakita natin kanina ang kanilang mga kalagayan at ito ay nakakaawa. May mga karamdaman, demon-possessed, malalayo at mga paralyzed. Kung mayroon talaga tayong concern o pagmamalasakit sa iba ay dalhin natin ang iba kay Jesus. Amen? Papaano? Pwedeng ibahagi mo ang iyong mga testimonies kung paano ka binago ng Diyos, o kaya'y maaaring ibahagi mo ang salita ng Diyos, o kaya'y anyayahan mo sila sa gawain ng Diyos. At hindi lang dyan dapat nagtatapos. Dapat i-follow up mo din sila. Amen? Tulad ng pinag-aralan natin doon sa the parable of the Good Samaritan. Okay, number three, kung kailan nila ipinakita ang kanilang pagmamalasakit sa iba. Number three, and begged him. Sabi doon sa ating main text, nakiusap sila kay Jesus. Isa ito na mapapansin din natin sa ating sarili, na talagang mayroon na tayong pagmamalasakit or concern sa ating kapwa, malalapit man sa atin o hindi, kapag ipinapanalangin na natin ang iba na wala pang relasyon sa Panginoong Jesus, na makakilala sila sa Kanya. Amen? Meron ka bang ipinapanalangin na tao? Meron ka bang ipinagpipray na tao na kilala mo na wala pa siyang relationship sa ating Panginoong Jesus? Na sana hipuin ng Panginoong Jesus ang kanyang puso, mabuksan ang kanyang puso at tenga upang makita niya ang Panginoong Hesukristo. Amen? Okay, panglimang bahagi natin. Where does this concern for others begin to operate? Saan nagsisimula ang pagmamalasakit na ito para sa iba? Gaya ng sabi ko kanina, hindi binanggit ng Bible kung sino-sino ang mga concerned citizens na mga yan na nagdala ng mga may sakit kay Jesus. Kasi ang sabi doon in verse 35, "And when the men of that place recognized Jesus." Ano sabi doon? The men of that place. Kung sa Tagalog, nang makilala siya ng mga tao sa pook na yon. Anong sabi doon? Ng mga tao sa pook na yon. At ang lugar na yan ay sa Genesaret. Kaya saan nagmumula ang pagmamalasakit na ito para sa ibang tao? Saan? Sa mga tao sa pook ng Genesaret.
or the people of Gennesaret. Ano makikita natin sa kanila? Sila ay mayroong tunay na pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang sa salita, isip at emosyon, kundi sa gawa. Amen? At sila lang din ay naka-experience ng power ng Panginoong Hesukristo kasi nakilala nila siya. At yun naman ang nagtulak sa kanila upang gawin din ito sa iba. Nais kong i-emphasize ang mga taong ito na nagmalasakit sa iba upang abutin at dalhin sila sa Panginoong Hesus. Nais kong i-emphasize ang mga taong ito na nagmalasakit sa iba upang abutin at dalhin sila sa Panginoong Hesus. Lahat siguro tayo ay mayroong ginamit ang Diyos upang abutin at dalhin ka sa Panginoong Hesus. Amen? Amen ba tayo doon? Amen. Maalala mo pa ba kaya yung taong ginamit ng Diyos sa'yo? Amen. Nag-i-exist pa ba sila? Amen. Okay, nagpapatuloy pa ba sila sa paglilingkod? Ako, tandang-tanda ko yung mga taong yun. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay nila. Dahil naging instrumento sila ng Diyos upang abutin ako. Kaya ganun din naman ang aking ginagawa. Katulad nung kinanta natin kanina, yung alam kong may magagawa ang Diyos. Napakagandang kanta nun. Kasi nung nasa Maynila ako, nag-apply ako going to Saudi Arabia, mayroong isang matandang pastor and palagi sa bahay ko yun, sa apartment ko, palagi siya doon, lagi niya akong pinupuntahan at paborito niya yung kantang yan. Kaya lagi namin kinakanta yung kantang yan. And meron siyang malaking church sa Novaliches. And that time, malapit na yung flight ko. And sabi niya, huwag ka nang mag-abroad. Maggawain na lang tayo. Humingi kasi ako ng sign sa Lord at hindi nangyari. Kaya nagpatuloy akong mag-abroad. Ngayon, kung sino man yung mga taong ginamit o patuloy na ginagamit na tao ng Diyos sa iyo upang hindi ka mapalayo sa Diyos, upang hindi mapariwara ang buhay mo, upang i-encourage ka, paalalahanan ka, upang dalhin ka sa paglilingkod, ay pasalamatan mo yung mga taong ginagamit ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Sila talaga ang mga tunay mong kaibigan at totoong may concern o nagmamalasakit sa iyo. Okay, number 6 na bahagi natin, hindi pala 5, no 6 na part. So, tignan natin yung result. Okay? The result. O ang resulta ng kanilang pagmamalasakit sa iba. In verse 36. Okay, our last verse. Sabi doon, and beg him to let the sick touch the edge of his cloak, and all who touch it were healed. Nakiusap sila sa kanya na mahipo man lamang ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng humipo ay gumaling. In historical and culture aspects of Jews, o ayon sa kasaysayan at kultura ng mga Hudyo, ang mga kalalakihan ay nagsusuot ng long garments o mahahabang damit at mayroong tassels o tirintas o kaya zit-zit in Hebrew word sa laylayan ng kanilang mga mahahabang kasuotan. I think na-share ko ito sa inyo regarding sa mga scribes. Ano po? At yung purpose ng paglalagay ng tassels sa kanilang laylayan ng kanilang damit upang makilala ang kanilang sarili bilang mga Jew o Hudyo at ipaalala sa kanila ang mga utos ng Diyos. According to Numbers chapter 15 verse 38. Kaya pati si Jesus ay mayroong tassels o tirintas sa laylayan ng kanyang mahabang kasuotan kasi isa siyang Hudyo. Now, what is the result ng hipuin nila ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus? Ano yung result? Tingnan natin in verse 36. Doon din sa ating main text. Sabi doon, and all who touch it were healed. Amen. O ang lahat ng humipo nito ay gumaling. Amen?
Ang pagnanais ng mga taong ito na hawakan man lamang ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nagtatampok sa kanilang pananampalataya sa kapangyarihang magpagaling ng Panginoong Hesukristo. Isang pananampalataya na lubos na nagtitiwala sa healing power ni Jesus bilang isang Messiah. Amen? Dahil ang Genesaret ay mayroong mixed populations. Okay? Pero primarily Jewish area ito. At itong mga Hudyo ay mayroon silang paniniwala sa Old Testament pa lang in Malakay chapter 4 verse 2 na ang Messiah ay darating na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak or healing in His wings. Kaya ang kanilang pananampalataya ay nakaugat sa kanilang pag-unawa sa prophecy na ito at natupad ito kay Kristo. Amen? Mayroon siyang healing power na kayang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman. Praise God. Makikita natin dito that Jesus is the great healer. Ano po, ang nagbibigay ng tunay na freedom o kalayaan. Tunay na nagmamalasakit sa kaluluwa ng iba. Mayroong napakalaking awa, mayroong dakilang pag-ibig, welcome ang lahat sa Kanya. Makikita natin si Jesus ang kasagutan sa lahat ng suliranin ng tao. At makikita natin ang Kanyang makapangyarihang gawa sa buhay ng isang taong tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya. Amen? Amen. Take note mga kapatid, ang paghipo sa laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Ano kayang ibig sabihin nun? Ang paghipo sa laylayan ng damit ng Panginoong Hesus ay paghipo sa puso ng Diyos. How? Paano? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Kanya. Tulad nung ginawa ng isang babae na 12 dinudugo. Okay, some other time siguro, pwede ko rin i-topic yon. Ganyan din yung kanyang ginawa. Ano po, mahawakan lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. At nung hinawakan niya ito, siya ay gumaling. Marami na siyang pinuntahang mga doktor, naubos na ang kanyang kabuhayan para lamang siya ay gumaling. Pero hindi siya gumaling. Pero nang makita niya ang Panginoong Hesus at hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, siya ay gumaling. Amen. Tandaan natin, ang paghipo sa laylayan ng damit ng Panginoong Hesus ay paghipo sa puso ng Diyos. Papaano? Through our faith. Amen. Hebrews chapter 11 verse 6, it says, "And without faith, it is impossible to please God." Again, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly seek Him. Amen? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, concern ka ba talaga sa kaluluwa ng iba? O nagmamalasakit ka ba talaga sa iba? To your friends, workmates, mga taong lagi mong nakakasama o kaya nakikita, lalong-lalo na ang iyong pamilya. If yes, anong dapat nating gawin? Ibahagi mo si Jesus sa kanila. Amen? Amen. Bakit nga ba ginagamot ni Jesus ang mga taong ito? Bakit kaya niya ginagamot ang mga taong ito? Nung pinag-aaralan ko siya, ang mga nakita kong reasons ay upang maipalaganap ang ebanghelyo. Okay, ang mabuting balita or the gospel. At para maniwala ang mga tao sa Diyos. Pero, nung pinag-aaralan ko siya ng mas malalim, ang nakita kong primary reason ni Jesus kung bakit niya ginagamot ang mga taong ito dahil sa kanyang matinding pagmamahal sa kapwa. Amen. Jesus loves you. Jesus loves your family. Jesus loves everyone else. Amen. Naibahagi na ba natin si Jesus sa mga malalapit sa atin o kaya sa mga malalayo sa atin?
Hindi man natin kayang gumawa ng mga miracles, pero magagawa nating magmahalan sa isa't isa. At iyon ang pagmamalasakit para sa iba. Amen? Yung care o concern o pagmamalasakit na talagang nakaugat sa ating pananampalataya kay Kristo. Amen? Di ba ang sarap na tignan yung isang tao na, ay, yung taong yan noon, grabe yan. And then, as years goes by, nakikita mo na siyang ginagamit na ng Lord. Di ba? Na, yun yung joy natin na nag-i-evangelize sa ibang tao. Okay, sa ating application mga kapatid, start now to share Jesus to your family, friends, workmates, and neighbors. Okay, sa ibang mga tao. Mapa-physical man yan or through technologies. Madali na lang abutin ng ibang tao ngayon. Di ba? Kasi may mga gadgets tayo. Pwede mong i-video call siya. Okay, tawagan siya just to share na mahal siya ni Jesus. Amen? Now, bakit ko ini-insist sa inyo na ibahagi nyo ang Panginoong Hesus sa iba? Bakit ko kaya ini-insist? O kaya, bakit kaya ini-insist ito ng Bible sa atin? Okay, bakit yan lagi ang pinipreach ng mga pastors? Tingnan natin sa Bible, John chapter 3 verse 18. It says, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Okay, sa Tagalog sabi dito, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Refers to Jesus. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Ganyan kahalaga si Jesus sa buhay ng isang tao upang makaiwas sa darating na kapahamakan o yung walang hanggang kapahamakan at upang mabago ang kanilang dating kalagayan o dating pamumuhay na nasa kadiliman pa. Amen? Nawa maging instrumento tayo sa ibang tao. Ako rin po mga kapatid, personal testimonies ko, product din po ako ng prayer. At nais ko po magsitayo tayong lahat. Let me end it with a prayer. Yan lang, kilala na ako. Wala si daddy mo, absent. Ilan eh? Grabe. Ang magwapo na sa likod. Kaya kami magwapo. Dapat sa malapit. Kailangan.